ang kumpletong sustansya ng pagkain, dapat ilaw raw itong kainin. Alamin ang mga benepisyo ng mga raw food sa katawan nyo. Hi sir, can you take your order please? Yes, I'd like to have steak, but can I have it rare? Rare. Ano daw? Ilaw. Kakain ba yun? Ewan ko. Rare. That's it. Alam niyo bang bukod sa kilawin, marami pang pagkain ang masarap kainin na hindi na kailangang lutuin. Dinarayo raw ang Korean restaurant na ito sa Ortigas dahil sa authentic dishes nito. Pero may isang dish dito na talaga namang kakaiba. Sikat na sikat daw ang kanilang yukwe o raw beef tenderloin. Pwede raw kainin ng hilaw ang karne ng baka dahil hindi ito madaling makontamina ng bakterya tulad ng sa karne ng baboy at manok. Ngayon, gagawa tayo ng Korean menu na raw beef, yung tenderloin beef. Para sa yukwe, kailangan lang ng sesame seeds, sesame oil, asukal, toyo at bawang. Simple lang ang paghahanda nito. Ihalo lang sa tenderloin strips ang toyo, minced garlic, kaunting asukal, sesame seeds at sesame oil. Maghanda rin ng hiniwang peras at pipino na magsisilbi namang side dish nito. Lalo raw kasing lalabas ang lasa ng yukwe rito. Maghanda rin ng pula ng hilaw na itlog na magsisilbi namang topping. Lagyan din ito ng chopped garlic. 480 pesos kada serving ang yukwe. Masarap tingnan pero ang lasa, masarap din kaya. Yukwe 있습니다. 맛있게 드세요. Ang communication arts student na si Mosel, hate na hate raw ang raw food. Very sensitive kasi ako sa malansa. So, usually pagkakain sa mga restaurants or sa fast food, pag nakita ko may dugo, lalo na sa manok or sa mga steak or sa burgers, talagang naninigaw talaga ako pagka may dugo. Pero ang challenge para sa kanya, ang tumikim ng mga pagkaing hilaw. Una na riyan ang yukwe. Yukwe 있습니다. 맛있게 드세요. 1, 2, 3. Medyo slimy siya. Pero, not as bad as I was expecting. Wow, kahit hilaw. Pero hindi lang pala hilaw na karyang hate ni Mosel. Dahil pati pala mga hilaw na gulay, naku, tinatakbuhan niya kapag nakahain na sa mesa. Kaya naman dito sa isang restaurant sa Quezon City namin siya dadalhin. Dito, hit na hit sa mga health conscious ang dalawang raw vegetable recipes, ang Asian sushi at pineapple soup. O Chef Tin, ano po yung una natin gagawin? Gagawin po natin ay yung Asian sushi roll. Para sa sushi roll, hindi kailangan ng kanin dahil ang ginagamit nila dito, pininong singkamas. Isa-isang ilatag sa nori wrapper ang singkamas, mangga, red beets at pipino bago ibinalot na parang sushi. Ito, feeling ko matutuwa kayo kasi ang nakalagay lang dun sa kanyang sushi, mangga tsaka singkamas. Tapos yung beets natin, parang kakaibang lasa. Na-imagine ko na siya parang crunchy, na manamis-namis, na may konting asim, na basta masarap ito. Fireworks. Okay. Excited na akong tikman itong kakaibang sushi na best partneran ng wasabi at soy sauce. Ayan, mga ka-good news, sa halagang 160 pesos, matitikman nyo na. Ang mabango, nako. Mabangong amoy pa lang, masarap na Asian sushi. Ay na. Chef, anong tawag ko dito sa ating recipe na to? Pineapple cucumber soup po. Yan, pineapple cucumber soup. First step, gumawa ng soup gamit ang pinya. Kailangan lang itong ilagay sa juicer. Pagkatapos, ihalo lang ang red bell pepper, siling pangsigang, pipino, asin at paminta. Maglagay rin ng buko strips sa soup. Na ready na ang ating pineapple cucumber soup sa halagang 60 pesos. Sinong mag-aakala na ang mga hilaw na sangkap magiging masarap na no-cook soup?
I didn't expect na masarap or malasa. Kinain na lahat. Paulit siya. Nung una pa lang, well, actually, kinain na niya lahat. Okay, so from that reaction alone, nararamdaman ko na type na siya. Type na siya. Chef, ikaw na. Siyempre dapat meron ding dessert. At dito namin yan nakita sa isang cafe sa Quezon City. Ngayon po, ituturo ko kung paano gawin ang no-bake choco almond cake. Para sa no-bake choco almond cake, kailangan ng giniling na oatmeal, cocoa powder, honey at giniling na almonds. Maghanda rin ng laman ng niyog at almond milk. Ang una po ay i-blend ang almond nuts. Paghalu-haluin lang ang almonds, oats, cocoa powder, gatas at honey. I-chill lang siya for 3 hours, tapos gagawin natin ang icing. Ilagay lang sa blender ang laman ng niyog, almond milk, cocoa powder at honey. Pagkatapos, ilagay na ito sa cake base. Palamigin lang sa chiller para tumigas ang frosting. Pagkatapos, eto na ang magiging itsura ng no-bake chocolate cake. Ang oatmeal ang nagsisilbing sponge ng cake para hindi na ito kailangang i-bake. Mosel, mukhang piece of cake lang ang challenge na ito. Parang it closely resembles parang fudge brownies, pero it's better. Kaya mga ka-good news, ugaliin ding kumain ng mga hilaw na pagkain. Dahil bukod sa refreshing, masarap na, masustansya pa.